Stores. Good morning po sa ating lahat. Kita nyo naman sa aming lugar ngayon na walang sawang tumutulong. Fire Senior Superintendent Douglas. Good morning po to everyone. Isang maalam na umaga sa ating lahat. To our fellow officers, to our DRLMO Chief, Brian Mo, on behalf of our Regional Director, Fire Chief Superintendent Nao Barbata, also kawasan ko yung this morning. Gusto niyo ko talagang pumunta rin at personally wanted to this Sir Mayor Soto. But unfortunately, we had one on this morning together with our fire chief discussing our plans and programs. Also, during my time here as a city fire marshal, I was trained by no other else, our Mayor Soto, to become a capable and efficient officer. That's why they raised me up to become Assistant Regional Director. It is an honor to address to you today the occasion of the inauguration of a new barangay fire station. A significant milestone representing not purely a new building, but a reinforced commitment and dedication to community safety and well-being. This facility signifies more than simple a base of operations for our firefighters, but also it symbolizes our collective responsibility for one another to increase our strength and mobility, our capabilities to respond immediately to any emergency calls in our community. This station belongs to our citizens. It embodies the strength of our community and our shared belief in safety, preparedness, and service as a fundamental pillars in making Pasig City a safer place to live. My gratitude extends to all who contributed to this project and to all who support our fire department and first responders. We anticipate this station will further enhance our collective strength, safety, and resilience. Rest assured, sir, we will take care of these stations and more power and investments. Thank you very much, sir. Ngayong umaga po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Congressman. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre kay Mayor Vico, kay Vice Mayor Dodon sa 11th Sangguniang Council ng ating syudad, kay Cap Alex, lahat ng barangay officials po, SK, na kasama rin po natin ngayong umaga, Assistant Regional Director Diab sa PFP family, siyempre sa mga residente po ng barangay Kapitolyo, at sa ating mga kasama po sa local government, national government na nandito. Again po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, maganda yung gagawin natin ng inauguration and blessing na umaga. Kasi sa totoo po, noong panahon ng pandemic or right after the pandemic, itong mismo multi-purpose hall, kung nasan tayo, ginawa rin po ito ng City of Pasig under Mayor Soto. Pero at time po, medyo hindi pa marami ang makalabas noon. Nung in-inaugurate po itong multi-purpose na ito. Kaya maganda po naman isasabay na rin siguro ni Father yung pag-bless nitong bagong fire station. At syempre, itong multi-purpose pwede po hindi ulit. Kasi sayang naman po, sa totoo, ganda po niya talaga nakikita natin. Umikot na rin po ako sa bagong fire station. Napakaganda rin po ng pagkagawa at congratulations sa ating city engineering sa pagsubaybay, BRRMC. Alam po ninyo sa totoo, kompleto na rin po ata yung nabigay ng city sa bawat barangay. Meron ng patient transportation vehicle,
meron ng fire truck na bago, at alam natin na dito sa Barangay Kapitolyo, napaka-premier po ng barangay na ito. Sa totoo, napakaganda ng barangay na ito kasi una-una, yung kung saan siya situated, napakaganda. Astig siya, pero malapit siya sa Social Boulevard, malapit siya sa BGC, may bagong tulay, talaga naladaanan ng lahat, may capital commons dito. And soon enough po, may inaugurate ko in 2 or 3 years, yung ating subway, yung substation natin, na nandito ito sa capital commons. Kaya tama po na mapakalagaan po natin itong barangay Kapitolyo at masigurado natin na yung mga naninirahan dito ay safe, secure, at masaya yung paninirahan po nila dito. At siguro ang pinaka-asset naman talaga ng Barangay Kapitolyo. At dati pa hanggang ngayon, ay kahit yung mga iba-ibang organisasyon dito, yung Zumba Group, yung Senior Citizens Group, very active po sila. Yan naman po, ito. Yung Tai Chi. Nakikalimutan yung Tai Chi. Sa totoo, napakaganda talaga dito sa Barangay Kapitolyo. Kaya sigurado po, lagay, gusto natin. Ito po talaga yung showcase natin sa Lungsod ng Pasig. Ito po talaga makikita ng napakaraming tao Pilipino at yung mga dayuhan po. I remember yung EU Parliament po, about 2-3 years ago, dito po sa Capital Commons sila ginawa yung exhibit nila. Sabi nga ng EU Ambassador sa amin that time, sabi sa amin ng Mayor, Vice Mayor, ang ganda po talaga dito, nagulat sila na may Capital Commons. Kasi ngayon lang po sila nakalink dito sa tulay ngayon. Kaya sa totoo, napakaganda po talaga dito. Kaya ito yung showcase natin. Congratulations po! Mabuhay po ang Barangay Kapitolyo. Mayor Todo Jules. First district, first sama ng Barangay Kapitolyo, Flores, Ikon, traffic park, and nuts, among the biggest officers of the Bureau of Fire, sa ating mga senior citizen, mga Tai Chi. Mga players, lahat. Isa po na magandang araw talaga ito tayo bless and be blessed sa ating bagong fire station. At ang sinabi ni Congressman Moya, panagaan po natin. Ulitin po natin ito kaya galing po sa taxpayers money po ito. So, kailangan po talaga bigyan natin ng sustansya, kalagaan by maintaining it well. Alam nyo, araw-araw marami po yung mga iniikutan at iniikutan ng mga barangay, no? And barangay usan, kasama namin po yung delivery. At everyday, nililinis natin yung ibang mga kato-kato, sulog-sulog ng Pasig. Ang problema ko talaga, minsan pag-alis namin, malinis. Pagbalik po, kinabukasan ng matulog. So, anong mensahe ko lang, siguro tayo mga pasiguro, kailangan po tayo level up ng content na hindi po natin pwede asala sa ating pamahalaan. Kung nalis natin yung ating lugar, para nagiging yung ating malinisan, hindi po natin pwede sandalan palagi ang gobyerno, inaasala na tayo sa nila. Kami mismo, kung nagsasabi, kung nais natin makita ang mas magandang Pasig, lahat po tayo kailangan magkampagtuman. At kailangan as good citizens, mapapaganda po natin ang ating lugar. Alam naman natin, under the leadership of Mayor Vico Soto, ang Iloilo City Council po, nakatingin po sa good governance. Bakit? Kaya pag malinis po pamahalaan, mas marami tayong biyaya ng pamahalaan. Ang kailangan na tayo as good citizens, we have to take care also of the blessings that come from government. Kasi after all, buhay galing po sa taxpayers' money. So again, congratulations sa Barangay Kapitolyo, sa ating mga volunteers, sa ating mga fire brigade, Maraming salamat po kay si Mayor Todo Jules. At ngayon po ay mapapakinggan po natin ang mensahe ng ating Mayor Vico Soto. Magandang umaga, Barangay Kapitolyo. Kamusta po tayo?
Kamusta po ang mga nagta-tai chi? Alex, maraming salamat po sa mga kagawad natin, mga barangay officials at staff po natin. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin sa inyong barangay. Kang Alex, grabe pala yung mga nagta-tai chi dito sa medyo white po mga nagta-tai chi dito. Nakakatawa dahil yung tuloy aktibo, nakikinabot sa ating gobyerno, sa ating barangay, sa ating lungsod, at higit sa lahat, naalagaan natin ang ating manusugan. So sabi niyo po sa akin kanina, sa pasok ko, kumakaway ko kayo sa akin, sabi niyo mga senior citizens kami, sabi niyo, tama po ba? Mga senior citizens po kayo. Evidence po sa inyo, para magkakainan lang po tayo. Congressman naman sa ating hindi ka makapaniwala. Hindi kayo makapaniwala. Para lang kayo mga abo. Kasi si Mama, ano na po eh. Mga kamera pala ba kayo sa hindi ko sabihin na 71 years old na nagkakatayan ako. Ang tatay ko, 70 years old na. Kaya hindi rin natin pwede kalimutan ng mga sitwasyon natin. Katunayan, hindi lang nabanggit kinako mag-advise, maraming tayong magandang balita. Hindi lang para sa mga kumbero natin, kundi para sa mga senior citizens po natin. Halimbawa ko, yung sa local city, kasi sila din nasa magandang posisyon po talaga tayo ngayon bilang isang lungsod. Bilang isang lokal na pamahalaan. Sa magandang posisyon tayo, we're in a good place. Ibig sabihin, habang mataas ang income natin, bumababa yung mga contract price natin dahil sa maayos na procurement system, malinis na sistema, dumadami yung pwede natin gawin bilang isang lokal na pamahalaan. Kaya, halimbawa ko, yung sa local senior pension natin, di ko lang kung yung mga beneficiaries po tayo rito, baka meron po sa inyo na yung nakaraan, hindi po qualified. Baka makakilala kayo. Kaya gusto sana makasama sa local senior pension. So, baga, per year, kasi 6,000 din po yung matatanggap natin pag nasa local senior pension tayo. Pero siyempre, sinipure natin yung programa sa mga walang-wala po talaga. Iba pa po ito doon sa cash gift pag December na nagsimula tayo doon sa mga wala po talaga yung pension pa. Na retirado na, 65 pataas. Ngayon po, dahil nasa magandang posisyon ng ating lungsod, ang mode po natin ngayon, yung pagpapalawak ng mga serbisyo at mga programa ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, nasa third reading na yata, nasa tulad na konsultan po natin, si Councilor Pao, sa Chicago, isa sa talagang tumutulog po rito. Pero lahat naman ng konser natin, kasama po rito, ay yung expansion ng LSP para makasama na yung mga SS pension na maliliit. Ibig sabihin, hindi ko na naisip, paano nagagawa yan? Paano nagagawa ng NGO na lahat ng program, lahat ng proyekto ng NGO, lalo na yung mga regular programs natin, mula sa social services, hanggang sa medical assistance, hanggang sa local senior pension, education assistance, and scholarship. Bakit lahat ng programa kada taon, malaki ng palaki? At yung paglaki niya, hindi lang malaki ng 2%, hindi lang malaki ng 3%. Paano po natin nagagawa yun? Itong halimbawa po natin, yung fire station po na inaugurate po natin ngayong umaga. Yan po yung sagot. Dahil sa totoo, dalawang bagay po. Malaki yung income natin. At bumababa rin yung mga contract price. Isipin po natin, nakikita din naman po at mamaya, pwede po tayo pumasok sa fire station natin. Sa lahat po ng ginawa, yung babasahin ng lahat ng ito. Pero nakikita naman po yung building, kung ano po yung laman yan. I-install pa yata yung, parang may kulang pa yata, yung heating system, at yung fire alarm, fire detection system. Yan na lang yung install. Pero for rest, tapos na yan. Isipin niyo po, sa lahat ng ginagawa dyan, ang contract price ng po dyan, nasa 6.7 million. 6.7 million pesos makabuluhan at malalim na magbabago sa mga sistema, sa mga proseso ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, ngayon, nagbubunga na po ito.
Kaya sa totoo, sa hinaharap, sa susunod ng mga taon, mas lalong marami pa yung makikita po natin na expansion ng social service programs natin at pati na rin mga infrastructure programs natin. Muli po, sa totoo, marami po ako pwedeng ikwento, marami ako pwedeng pero gusto ko na rin makita yung lugar. Kasi sa totoo, mabilis po ginawa yan. Nung huling bumisita po ako dito, nag-text ako sa iyo, Kap, ilan months ago lang po yun, 2 months ago lang yun. Halos wala pa eh, pumasok ako dyan sa construction site nun eh. Halos wala, nagulat ka lang ako, iinom ko rin na. Tapos nagulat, medyo mabilis po talaga siya natapos. Isa pa, bukod sa open bidding, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata natin, bukod sa reforma sa paglilinis ng ating pamahalaan, ay napaka-importante din na ginawa natin mas efficient, mas maayos yung programa natin, hindi lang in terms of anti-corruption, kundi in terms of efficiency. Pati po yung sa pagdisenyo, sa pagbabalakas ng programa, yung pagbabudget natin, lahat ng mga proseso hanggang implementation at evaluation, inayos po natin. Marami pang kailangan na ayusin, malayo-malayo sa perfecto, pero ang laki na po ng progress natin. Yung engineering department natin, dahil po sila nakapwento sa mga tao dahil sa totoo, malaki po ang improvement ng engineering. And that was the ay, kwento ko lang po sa iyo nung bago po akong mayor 2019. Tuwing may inauguration po tayo ng mga project, kinakabahan po talaga ako. At tuwing may mga site inspection, kinakabahan ako kasi si Sir Gia, nandito po, Colonel Gia, congratulations po. Muling nagkita. Assistant Regional Director na po kayo. Welcome back to Pasig, Sir Gia. Baka naman po natin sa ating fire superintendent, Sir Ramon, at yung mga kasama natin sa PFP. Alam yung mga tropa natin kanina sa demonstration. Naayos na pero siguro, Sir Gia, alam niyo po, yung main fire station natin, lahat ng problema natin, nung naupo po ako, patapos na siya. Diba? Kompleto na yung structure, pero nung tinignan natin, ang daming problema. Alam niyo, Sir, tanongin niyo na siya, alam po bang sa akin, hindi na po ako. Lahat ng problema ng parang hindi siya, ibig natin yung parang po. Pero, isa pang halimbawa, yung tulay sa pinagbuhat at kalawaan, ayun, nagsisimula, nag-resumption na tayo. Nagsimula yung tulay sa site ng kalawaan, yung site ng pinagbuhatan, hindi pa nabili ng gobyerno yung lupa. Kaya nakabitit. At dahil may sinisimula ng tulay, siyempre may requirement sila sa espasyo. Baka may requirement sila sa itsura. BRFO, dapat kausapin din yung engineering. Yung barangay, dapat ipakita rin natin yung disenyo na po yung ginagawa natin ngayon. Dahil hindi po ginagawa natin ngayon, ay nagiging mas maganda yung kinalalabasan ng mga proyekto natin. So, at nagsimula tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan, nagawa na mas efficient, pati sa income, tumada pa yung nasa talagang magandang posisyon ang ating lokal na pamahalaan. Kaya, ika nga, ito na yung pinaka-exciting time para maging isang pasigero. At syempre, hindi po namin kung mga opisyalis po ninyo, council po natin, ex-mayor, hindi po natin magagawa ang trabaho, hindi natin mapaiutin mga pagbabago na nasimulan, kung hindi po siguro ng support rin. Kaya maraming salamat. Masilip na po natin ang ating bagong fire station team sa Barangay Kapitolyo. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Baka may nakalimutan na po, hindi ako nagpasalamatan. Alam mo na po yun. Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin. At sa ating lahat, congratulations po. Maraming salamat po, Mayor Tito Soto. Bago po tayo magtungo sa ating ribbon cutting ceremony and blessing, tatawagin po muna natin si Sir Robert para po sa ilang mensahe at award po kayo mga. O si po rin naman. Morning po. Sir, may request, our Senior Superintendent Douglas NBM, sir, our Assistant Regional Director for Operations, JP Monsignor.
and our City Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher C. Amo, Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government, Bureau for Protection, National Capital Region, lack of appreciation, in recognition and expression for profound gratitude for his collaborative effort and support of the Bureau for Protection. His kindness and generosity have made a real difference to our community safety. Living in 6th day February 2025 at Capitolio Power Substation, Santa Rosa Street, corner of Quezon Street, Capitolio, Pasig City. Signed, Fire Chief Superintendent Ahok Barbatadosa, BFP, NCR Regional Director. Receiver awarded to Honorable Alexis L. Torres, Brandon Mapuri, Capitolio, Pasig City. Our next award is Honorable Roman P. Robo, Congressman, Pasig City. Honorable Vice Mayor, Pasig City. And of course, Honorable Victor Madre Luis Solo, City Mayor, Pasig City. Maraming salamat. At tinatawagan po namin na para sa group picture po. Bago po tayo nabasa sa group picture po muna. Kasama po yung pagkanong kasama daw po yung ating ano. Kayo po tayo mga nasa likod para kasama po tayo sa picture. As a blessing lagi. Picture tayo mamaya. Picture tayo mamaya. Sesend ko yun. Hindi naman dito yun eh. Ang layo. Pasingit. Wala problema ba sa effort? Alright. Ngayon po ay magkakaroon na po tayo na ribbon cutting ceremony sa bago po ating fire station. At the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Capitolio. At tutungo po tayo sa ating unveiling po ng ating marker. Tinatawagan po yung ating officials sa ating pong marker. One, two, and three. Please.
Dear brothers and sisters, let us put ourselves into the presence of God. Let us pray with the tools of His trade. By working with His own hands, He transformed toil from being an inherited curse for sin into a source of blessing. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labors of our hands and our minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then, and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place, this new fire station. Brothers and sisters, listen to the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. God, our Creator, the world, and filled it with marvelous signs of His power. He also blessed human toil from the very beginning, so that in its modest imitation of the Creator's own goodness, we might diligently devote ourselves to bringing creation to its perfection. Let us then offer our prayer to God, saying, "Lord, hear our prayer. Blessed are you, O Lord, who gave us the command to work, so that by relying on our minds and our hands, we might devote ourselves to perfecting creation." We pray. Blessed are you, O Lord, who willed that your Son made flesh for us should practice the carpenter's trade. We pray. Blessed are you, O Lord, who in Christ made the yoke of toil sweet and its burden light. We pray. Blessed are you, O Lord, who in your providence move us always to strive to do our best. We pray. Blessed are you, O Lord, who receive with favor the offerings of our labor, so that it becomes an offering of penance, brings joy to our brothers and sisters, and helps the poor. We pray. Blessed are you, O Lord, who graciously choose bread and wine, the work of human hands, and the sacramental signs of the Eucharist. We pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human. The work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct business service in this office may, through your guidance and support, come to right decisions and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our hour of death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May Almighty God bless this new fire station and everything it belongs and all of us.
Hey, brother. Good afternoon. And congratulations, Barangay Kapitolyo sa inyong bagong fire station. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.